And I know this guy is very humble. Very humble, this guy. When I saw this guy before, he's very humble. Next, the talent is, his member also is the transport department. Skilled from God, horse driver. And third, his talent is musical instrument also. I believe this guy is musical instrument, any kind of instrument he can do. If you want to eat the good dishes also, he's a chef cook. Sinigang, no problem. Barbero also. See, imagine the talent from God. And also, not the least, this our exhorter for today, message from God. Imagine, God also, He gave me the talent how to exhort the Word of God. So let's welcome our exhorter for today, no other than our one and only Brother Jeff. Let's welcome. Praise. Good morning, everyone. Can I give a clap offering to our Lord? Amen. Praise. Praise. And now we are going to preach the Word of God. This time is the time of preaching the gospel, preaching the Word of God. And I encourage everyone to, parang mahirap mag-English Praise God. Well, anyway, Kuya, pa-plus po ng ating So we are the second week of our team, Crossing Boundaries. And we have a title of Breaking Wrong Mindset. Inaanayahan ko po ang lahat na tumayo at makiisa sa pagbasa ng salita ng Diyos. English. Okay. My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have been rejected knowledge, I will also reject you as my priest. Since you have forgotten the law of your God, I will also forget your children. Let us all pray. Father God in the heaven, in the mighty name of our Lord Jesus Christ and by the power of the Holy Spirit. Father, thank you for this morning that we gathered in your name, Panginoon, na muli, O Diyos, ay pagsalusaluhan namin ang iyong mga salita. Let the power of the Holy Spirit be manifest in our lives. Sa umagang ito, O Diyos, Ikaw ang patuloy na makita, Ikaw ang patuloy na magningning sa iyong mensahe, Panginoon, ay patuloy mong pagpalain ang mga kaluluwang makakarinig ito. Bless your word, bless your people. This is our prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ and by the power of the Holy Spirit. Amen. Amen. Pwede na pong magsiupo. So, balikan mo kuya yung natin, yung text verse. The word of God was taken in the books of Hosea, in prophet Hosea chapter 4, verse 6. It says, "My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have been rejected knowledge, I will also reject you as my priest. Since you have forgotten the law of your God, I will also forget your children." So in other translation, you can see here that my people will perish for the lack of knowledge. Sa Tagalog yan ay sinasabi dito na ang aking bayan ay mapapahamak dahil sa kawalan ng kaalaman. Kaya po may title ang ng message ng Lord na Breaking. Kaya pakiano mo nga po yung ano. Pero mo ako ng clicker.
Breaking Wrong Mindset. Ayan, yan po yung title ng message. Ignorance is a terrible destroyer. Ignorance of medication leads you to disaster. And ignorance of science leads you to great losses. Ignorance of the law creates many law breaker or in danger. But the most deadly ignorance of all is ignorance about God. Marami tayong mga pinag-aralan in the past years. Nagsimula tayo mag-aral when we are 9 years old or 8 years old. We spend our 20 years or 19 years or 15 years to study a lot of things. Madalas tayong nagkakaroon ng pagnanais kung tayo ay makakita ng ibang bagay na nagkakaroon tayo ng desire na matutunan ng isang bagay. Na kung saan ako po, nung kung ako ay bago-bago pa lamang na nag-aaral, nagtataka ako paano bang nag-move ang car? Paano ba house car moving? Ano kaya yung nangyayari sa loob ng makina? What happening inside the machine of the car? And nakita ko sa kagustuhan kong matutunan, pinag-aralan ko, nakita ko na nagkakaroon pala ng pagsabog sa loob ng sasakyan o kung tawagin ay internal combustion engine na kung saan nagkakaroon ng moving yung mga parts ng car o ng makina ng sasakyan at nagkakaroon ng pag-ikot ng gulong na kung saan mas mataas o mas malakas yung pagsabog, mas mabilis yung nagiging takbo ng sasakyan. And lahat po tayo na nakita natin na how the butterfly develop. In the first, nagkakaroon siya ng pupa or larva, ilang linggo lang makikita natin, butterfly na siya. So nakikita natin, pinag-aaralan natin yung mga bagay-bagay. Ang dami nating inaksayaw, ang dami nating, hindi naman inaksayaw, ang dami nating iginugol na panahon para mapag-aralan ang iba't ibang bagay. But the very dangerous things is, hindi natin napag-aralan ang patungkol sa Diyos. Kaya, kung papansinin mo yung message ng Lord, it is written on the Old Testament. Do you really know God? Or how much do you know God? Do you know God you worship? Do you know Him? Do you really know God? Marami sa atin na mga Pilipino na nagkakaroon tayo ng mga idolo. Di ba? It's just a natural as a Filipino na maging idolo natin yung mga artista. Meron dyan, iniidolo si Nora Honor. Sino ba? Yung alam mo yung paggising mo sa umaga, may nunal ka na rin kung saang parte ng araw. Kasi ginagaya mo si Nora Honor eh. Ni Nora yan, di ba kung tawagin? And may mga Sharon yan, hindi naman dahil sila nagbabalot, kundi talagang idolo na talaga si Sharon, di ba? Meron naman mga tao na Vilmanian kung tawagin, na kung saan iniidolo naman nila si Vilma Santos. And pagka itong mga taong mga iniidolo mo, binabantayan mo to ate? Binabantayan mo, alam mo yung birthday nila, alam mo yung mga pelikulang mga ginawa nila, yung mga movie, and kilala mo yung mga naging leading man nila sa mga movie ito. No? So, tumahaba yung panahon na yung pagiging idolo mo sa mga taong to, umaabot na pala ng 5 years, 10 years, 15 years mo na silang iniidolo. So, kilala mo na sila. Pero hindi mo pa alam kung ano ba ang ibig sabihin ng Jehovah Rapha. Hindi mo alam ano ba ang ibig sabihin ng Jehovah Nissi. Hindi mo alam ang ibig sabihin ng God is omniscient, God is omnipresent. That God is capable of being everywhere at the same time. He's omnipresent. Omniscient, He is all-knowing God. Hindi natin ito natututunan sapagkat marami tayong pinagugugulan ng ating panahon na pag-aralan ang iba't ibang tao, iba't ibang bagay. So the message of the Lord will teach us paano ba natin higit na makakilala ang ating Diyos. Change your mind to learn more. Hindi nauubos ang dapat malaman, hindi nauubos ang mga karunungan. Kaya dapat ang tao, we are willing to change our mind because a lot of things that written is in the Bible that we need to impute in our minds. If your mind is closed and you are not willing to open your mind,
Ano mang yung karunungan na dala-dala ng Biblia, you will not able to put in your mind if your mind is closed and in also your heart. You must open our mind. We must open our mind. Amen? Kung may mga idea sa ating mga isip na nandyan na, dapat handa natin ipa-challenge. Kung mayroong mga ideya na mas kagamit-gamit at mayroong mga kaalaman na mas katanggap-tanggap, handa natin ipa-challenge yung ating mga ideya na nananahan dyan sa ating mga isip. Amen. So, the objectives of the message of the Lord, we have two objectives. The first one is to liberate people from the bondage of misinformation, false belief, and lack of knowledge. Second one is to break through from the wrong mindset and fulfill God's purpose in our lives. Kung papansinin mo dyan, ang sabi niya, to liberate means to separate, upang ihiwalay tayo. Upang ihawalay ang mga tao, the chosen people, from the bondage of misinformations. May mga wrong information inside your mind. May mga false belief inside your mind and lack of knowledge. And it is the humahadlang, what you call this? Hinder to fulfill the God's purpose in our lives. Meron kasing God's purpose. We are not living in our own. We are existing in this world because God has a purpose, each and every one of us. There's a lot of people. They expend their time to find their purposes. But, napakarami na nag-failure. Tanungin mo ngayon, ano ang layunin ng kanilang mga buhay? Because you cannot find your purpose if you did not ask the one who will create you. The purpose means original intent. It is the original intent. Before the existence of a product, thank you Kuya Jeric, I appreciate it. Hindi ako mahihirapan. Before the existence of the product, yung creator, he has already purpose on the product. So we are existing in this world not to find our purpose, but to fulfill it. But because our Creator has already a purpose in our lives. The very problem is you did not ask God, what is your purpose? You are expending your time para hanapin yung layunin ng buhay mo. Why you don't ask God, God, what is my purpose? What is the purpose of my life? And nung pong itong inaral ko, ito po ay inupuan ko, inaral ko, tinignan ko ano ba talaga ang layunin ng tao. Bakit ba ako ginawa ng Diyos? Why God created? Paano ba Lord yung layunin mo sa tao? And there has two things na nakita ko sa Biblia. Na we have earthly purpose and we have a divine purpose. God's divine purpose. Hindi yung purpose natin. That's my purpose. But God's purpose. Ano ba yung purpose ng Lord sa akin? Meron tinatawag na God's divine purpose kung saan we are all created for His glory. Na ito bang ginagawa ko na ito, nakapagbigay ba ako ng kaluwalhatian sa Diyos? So, puntahan po natin itong Hosea chapter 4. I just want to give you a background in the life of Prophet Hosea na kung saan ay mas ma-appreciate natin bakit kaya sinabi ng Diyos na may people perish for the lack of knowledge. In Hosea chapter 4, yung ating message, God talked to the land of Israel. God talked to the land of Israel. Land of Israel means the people of Israel. Pag sinabi mong Israel, this is the chosen people of God. Kung babasahin mo yung Biblia mo, nung nagkakasala itong mga taga-Ehipto, hindi sila pinapakalaman ng Diyos. Hindi sila tinutuwid ng Diyos. May mga Syrians, may mga iba't ibang nationalities. There's a lot of different nationalities. When they commit sins,
Free will nyo yan, sabi ng Lord. But, pag Israelites na ang nag-commit sa sins, uma-action ng Lord. Nakita mo yon? Dinidisiplina ng Lord yung kanyang bayan. Bakit? Because they are chosen. Pinili sila ng Diyos. Doon sa may bayan ng Israel o country or bansa ng Israel, ang mga Israelita ay lumalayo yung puso sa Diyos. Dumating sa panahon ni Prophet Isaiah na itong mga Israelita ay sumasamba sa Diyos-Diyosan o they worship the idols. And this is the number one na ayaw ng Diyos. Doon sa Israelites, nagkaroon ng quarrel. There is no faithfulness in the land. Yung faithfulness ng mga Israelita, nawala yung faithfulness nila sa Diyos. There is no knowledge about God, there's no love in the land. Nalulong ang mga Israelita o naglalangoy sila sa kasalanan. The very terrible things happen is there's no knowledge about God. Doon sa loob ng templo or inside the temple, inside and out of the temple, tignan mo mabuti kung gaano kasama ang ginagawa. Kung bakit nagalit ang Diyos. Inside the temple, merong lying. There's a lying inside and out the temple. Kung titignan mo kasi yung passage, ang sinasabi, ang kausap nila yung mga priest. Naging natural ang murder. Naging natural ang stealing. Ito matindi. Naging natural ang adultery. Tignan mo mabuti. Doon sa loob ng templo, mayroong mga babaeng bayaran. Kaya ang sabi ng Lord, yung bayan kong pinili, mapapahamak. Hindi nila ako kilala. Hindi nila alam ang tungkol sa akin. Dahil kung alam nila ito, kung kilala na nila ako, inside the temple, hindi mangyayari ito. So, paano ba nade-develop ang isip ng isang tao? Ayan, this tell us how our mindset is being developed. Yan kasi pag-uusapan natin. Yung mga idea, yung mga information na nasa loob ng ating isip. Sa nasabi dyan na ito. How's our mind being developed? So, a word produces a thought. Yung mga salita na naririnig natin, every word na naririnig natin, it will produces a thought. Yung salita na narinig mo, iba kasi yung narinig sa pinakinggan eh. Yung narinig mo parang wala lang eh. Yung salita na pinakinggan mo at inisip mo, so, merong thinking process. Thinking process, yung word na narinig mo nagkaroon ng thinking process, and thought is a product of your thinking. Nabubuo yung thought sa mga narinig mo salita because of your thinking. At yung thought, it will produce an attitude. Attitudes mean mental position o mental standing. Diba? Kaya nga pag nakikita mo isang tao na medyo tagilid yung standing niya sa buhay, ay may attitude to. Diba? So yung attitude po natin is a mental position o mental standing. Yun po yung product ng thought. So yung yung attitude nagpo-produce ng habit. At yung habit naman is a usual manner or behavior. Nakikita yan, di ba? O yan. Nakikita ang ating behavior. And yung habit is produces an action. Action means lifestyle. Everybody say lifestyle. Okay. Yung thought na natin sa isip mo, inside your mind, it will become an attitude. And then yung attitude mo, it will become habit. And then yung habit, it produce and become a lifestyle or action. And then yung action, it leads you to your destiny. Destiny means future. Everybody future. So, tignan mo mabuti ha. Yung palang mga naririnig nating mga salita sa ating surroundings, in our surroundings,
It will lead us into our future, destiny. Okay? So, kung hindi ka magiging maingat sa pagsala ng thought, ng word, ng thought, ng attitude, ng habit, and ng action or your lifestyle, delikado yung future mo. Your future is not ahead of you. Ulitin ko, your future is not ahead of you. Your future is inside of you. Dito pa lang sa ating isip, napaprocess na yung ating destiny. Sa mga word na naririnig natin, kung paano natin siya iisipin, may kinalaman na sa ating future. So, yung future mo hindi naghihintay sa'yo. Yung future mo, ginagawa mo sa iyong isip. Amen? So, yung buhay mo ngayon, your life now, may kinalaman ito kung paano ka mag-isip noon. Amen? At yung style mo ngayon, kung paano ka mag-isip, kung paano ang lifestyle mo this time, it will lead you on to your destiny. So napakahalaga pala na ngayon pa lang, pinipili na natin yung mga salitang ating pinapakinggan. Iba kasi yung pinapakinggan sa narinig lang. Yung narinig lang, parang wala lang, para may pagkamarites lang ng konti. Narinig ko. Diba? Pero pag pinakinggan mo kasi, sinapuso mo yun eh. Iniisip mo eh. Amen. Kuya, next slide po tayo. Kuya, sige po. Sige pa, last pa. Okay. Ang sabi niya dito, so bago ko to simulan, magkukwento lang po ako ng maiksing kwento. Okay. Kuya Jeric, bahala dyan, para mas ma-deliver ko yung kwento. Kilala niyo si Albert Einstein? Yes, di ba? Walang hindi pwedeng di makakilala kay Albert Einstein. And he is a German, di ba? So, taga-German siya. Germany, di ba? So, si Albert Einstein, bago siya sumikat, mas una siyang sumikat doon sa German. Okay? And hindi pa siya ganun kakilala ng mga tao. And merong isang lugar sa German na talagang hindi pa siya kilala. Kilala siya sa pangalan, kilala siya kung paano siya nagiging famous. Pero hindi siya kilala sa mukha. Okay? And then, one time, merong isang big gathering sa isang lugar na kung saan ang imbitado si Albert Einstein bilang isang panauhing pandangal. Siya yung talaga yung honor, yung paparangalan sa araw na yun. Pero hindi siya kilala ng mga tao. Sa pangalan lang siya kilala. Ngayon, habang sila ay nasa biyahe kasama yung kanyang driver, ang sabi ng driver niya kay Albert Einstein, sabi niya, "Boss, kilala ka ba doon sa pupuntahan nating lugar?" Ang sabi ni Einstein, "Hindi ako kilala dyan." And sabi niya, "Sa araw-araw na magkasama tayo, boss, mas madalas kitang kasama kaysa sa asawa mo." Sabi niya, "Alam ko yung style mo." Sabi ng driver, "Alam ko kung paano ka sumagot. Lahat ng tanong na itanong sa'yo, na sinasagot mo, alam ko na." So, ganun katindi yung relationship ng dalawang to. Na kakaharapin ni Albert Einstein yung mga matatalinong tao sa mundo, pero yung itatanong nila, alam na nung driver ni Einstein. Kaya ang sabi niya, pwede ba, pag tinawag yung pangalan mo, ako ang tatayo. Ako ang sasagot ng lahat ng tanong nila. So, nakipag-deal sa Einstein, sige, walang problema, sabi niya. Tignan natin. And then, nung dumating sila dun sa may gathering, tinawag na si Albert Einstein. Pagtawag sa kanya, ang tumayo si driver Einstein. Meron silang kasunduan eh. Yung driver yung tumayo. Nandyan sa harap si Einstein. So, ang pagkakalam ng mga tao, si Albert Einstein nakatayo, yung driver yung nandun yung nakaupo. Ngayon, nagtanong na yung matatalinong tao. Lahat nagtanong. Lahat ng tanongin nila, nasasagot ni driver Einstein. Palakpakan yung mga tao. Na without knowing, na yung nakatayo doon sa harapan, yung driver.
And then, merong isang tao na nagtanong, ng mahirap na tanong, na first time marinig nung driver. Sabi niya, patay. First time niya marinig yung tanong. Tumayo siya, tumindig siya, ang sabi niya ganito, "Your question is very simple. Even my driver can answer that." Sabi niya ganun. So what is my point? Tignan natin yung message. Dito tayo sa message. Kwento lang po yun. Sabi niya, the wrong mindset is a tyrant, malupit, and a dictator. Every one of us is a slave of our mindset. We simply obey what our mind dictates. Ang sabi niya, conscious or not, we are being developed by the words we constantly hear from the people and the media around us. Conscious or not, you and I have become the product of what we constantly hear within our own environment. Lahat ng nakasaksak dyan sa utak mo, all the ideas, information, and belief, it is because of your environment. Malaking impact nun. So, sabi niya, don't you realize in Romans chapter 6, verse 16, that you become the slave of whatever you choose to obey? Ikaw, yung merong a will, you have an own will, kung ano ba yung gusto mong sundin. No one can control you. No one can dictate you. Even God did not control us. Amen? Hindi tayo alam. We have a free will. We have a slave of our mindset. Tayo ang mamimili. Tayo ang magdidikta sa sarili natin kung ano ba ang gusto kong gawin sa buhay ko. Meron tayong sariling pag-iisip. No wonder you would inherit a negative mindset and it would be manifest into action and corporately because of common mindset. People living in a certain community develop cultures of their own inventions. Titignan mo ito si Albert Einstein saka si driver Einstein, di ba? Yung environment ni Albert Einstein, na-adapt na nitong driver niya. Kung ano yung alam ni Albert Einstein, alam na rin ng driver niya because of this environment. Meron silang iisang environment. Ganoon naman din kahit sa mag-asawa, yung alam ng isa, alam na rin ng isa eh. Hindi lang lahat. Hindi lahat. So sabi niya dito, even negative, sabi niya dito, you can be a slave to sin, which leads you to death, or you can choose to obey God, which leads you to the righteous living. Bahala ka, hindi ka kokontrol ng Diyos. Walang magkokontrol sa'yo. No one can control us, but our minds only. Yun lang ating isipan. So, malaki pala ang impact ng environment sa ating buhay. Alam niyo po sa amin, sa Nueva Ecija, doon sa aming province, kung pupunta kayo sa amin, ikukwento ko lang din ng konti. Kung pupunta kayo sa amin, hindi kayo mawawala eh. Ang sasabihin nyo lang, saan ba yung bahay ng pamangkin ng pinakamayabang na tao dito? Totoo. Doon sa mother side ko, sa atin lang to, lahi sila ng mayayabang. Alam mo yun? nung po ako ay bata, lahat ng kapatid ng nanay ko, even nga yung nanay ko, may lahi eh. Yung kapatid ng nanay ko, hindi sila po pwedeng talbugan pagdating sa kwentuhan. Hindi mo sila po pwedeng higitan. Sa lahat ng kwentuhan, sila ang bida. Pag may mga sa patay-patay, di ba may mga kwentuhan sa Pilipinas, sila ang bida dyan. Basta sinabi nyo yung apelyido ng nanay ko, hindi ko nasasabihin. Basta sinabi mo yung apelyido ng nanay ko, nandun, wala na. Pag birthday nung tito ko, yung pinakapanganay nila, pag birthday niya, siya dapat yung mas marami siyang bisita. Pag piyestahan sa amin, mas marami siyang bisita, yun ang gusto niya. Yung nanay ko po kasi sa tatay ko, ang trabaho nila nung bata ako, nagtatanim sila ng mga vegetables, sitaw, lahat ng lahat. Meron silang isang malawak na bakuran. Tinataniman nila yon. Sa bakuran nandun yung bahay ng tito ko. So nung bata kami, naglalaro-laro kami doon. Yung tito ko, alam ko na mga style kasi bata, lumaki hanggang bago pumasok, after ng school, nandun kami sa may bakuran ng nanay ko, naglalaro kami. Yung tito ko, laging may kausap, hindi nawawalan. Wala pang internet noon. Paano kung may internet na? So, lahat ng mga patutsada niya, alam ko na eh. Pag may mga bagong bisita, pwede ako na lang magkwento, alam ko na yung mga diskarte niya sa Hanggang nung nagbinata, nag-high school, nag-college, nakuha ko yon.
na hindi mo pwedeng lamangan ako. Pagka sa amin magkakabarkada to sa Pilipinas nung ako ay high school, pag may magaling gumitara, hindi pwede. Kailangan ako lang. Ganon. Parang nakuha ko, na-adapt ko. And then, nung pong ito ay ako naging Kristiyano, nakita ko yung sarili ko. Nakita ko yung sarili ko. Na dapat pala, be sensitive. Parang hindi mo namamalayan. Wala kang kaalam-alam eh. Wala kang kaalam-alam na yun pala yung, ganun ka pala. So, kailangan babantayan natin yung environment. Although hindi mo mabantayan yung environment mo na pinupunta mo sa trabaho, diba? Yung environment mo sa may accommodation, environment mo kung saan, pero bantayan mo yung mga na-adapt mo, yung mga na-absorb mo na mga words, na mga lifestyles, especially lifestyles, no? So, tignan mo itong si Driver Einstein, di ba? Ang galing niya. So, sabi niya, what is really devastating is when a negative mindset become a stronghold. It is when a person is convinced that whatever they believe in is in their own principles for which they are willing to die for. Yung mga negative na ideas and information, sinasamantala ito ng kalaban na maging stronghold dun sa isip mo. Na hindi mo namamalaya, na akala mo natural lang yung ginagawa mo sapagkat nasanay ka sa iyong environment, napaka-delikado na hindi na pala ikaw yung nagkokontrol ng sarili mo. When you say strongholds, ito yung mga kasangkapan ng dyablo na inilagay sa sarili mo na sa pamamagitan nun, napapasunod ka nila, nalalaro ka ng kalaban. Especially yung mga wrong doctrine, wrong belief, na nandiyan sa ating isipan. Even a lie can become the truth in a person's life that we would willing to fight for. This is how the enemy deceives people. Lying spirit take advantage of a person's lack of knowledge or ignorance about God. The mind of guarded, and the spirit impose influence, and the influence becomes obsession until obsession becomes possession. So yun nga yung sinasabi ko na nalilin lang tayo na akala natin tama yung mga nakuha nating informasyon, especially lifestyle, di ba? Merong mga tao ngayon, because of their environment is the fast years sa kanilang family, in their families, hindi sila makapag-pray na walang tau-tauhan sa harapan. Kailangan may tau-tauhan ako dito para makapag-pray ako. It's a wrong mindset, wrong concept of God. Hindi siya makapag-pray pag wala siyang ginagalaw-galaw sa daliri. Diba? So it's a wrong mindset of God. Wrong concept of God. So nalin lang tayo ng kalaban. The wrong mindset is a tyrant and a dictator. Sabi niya, hard to believe but every one of us is a slave to our own mindset. We are bound to abide and follow what our mind was set to believe. Before we all came to know our Lord and Savior, we all captives all of our belief system. Yung mga pamahiin. Bago tayo maging sa tutunay na mananampalatayang Kristiyano, ang dami-dami nating mga pamahiin. Ano ba yung pamahiin sa English? Superstitious. Yung belief. Wrong belief. Ang dami-dami nating mga wrong belief, mga pamahiin. No? Sa pananalangin na lang, sa lamay, di ba? Kailangan hindi ka magwalis, kailangan hindi ka maligo, or whatever. But since we heard the anointed word of God, it broke off the shield of deception that the lying spirit have imposed upon us for years. When the truth of Jesus Christ spoke to our heart and touches our soul, our closed heart begin to open up. Then the light of the glory of Christ shone upon our heart, and we were little by little liberated from the bondage of deception. Our mind were set free. Without the opening of your mind, without the opening of your heart, hindi ka makakalaya. You will not set free. Hindi ka makakalaya. Nakalaya tayo sapagkat binuksan ng Diyos ang ating mga kaisipan. Hindi na dapat tayo namumuhay sa anumang pamahiin. Hindi na tayo namumuhay sa anumang wrong doctrine or wrong concept. Your mindset is your own choice.
This is the reason we need to create an environment of faith, an environment of God promises, an environment where we could launch out bigger harvest, bigger churches, and multitudes of leaders. Kaya tapos na ako dyan. Ayan. Your mind is your own, is your choice. Your mindset, your choice. Yes, iba po. So, kailangan, pag isa ka ng tunay na mananampalatayang Kristiyano na tumanggap sa Panginoon ang bilang Diyos at tagapagligtas, we create our new environment. So, yung environment of faith, environment of God promises, ito yung ating mga Bible studies. Ito yung ating mga mentoring, yung katulad ng itong gathering. Dapat sinasamantala natin yung mga panahon, yung mga pagkakataon na tayo ay makarinig ng mga God promises sa ating mga kapatid. God uses our brethren to hear His word, to hear His promises. Kailangan mas ina-absorb natin yung mga ganitong klaseng katuruan. Sa trabaho, praise God, kung meron tayong makakausap and we share each other about the Word of God. Sa accommodation, praise God, kung meron tayong mga kapatid na makakasharean. But bihira yon, bihira. Pero dapat lagi nating isa sa isip, huwag nating hahayaan na lilipas ang isang linggo na wala tayong Bible study, wala tayong mentoring, wala tayong divine service. Because this environment will impute us the promises and the Word of God na kung saan maririnig natin yung kanyang kasalita hanggang sa ating maging thought, maging attitude, at hanggang sa maging lifestyles, at hanggang sa ating maging future. Dala-dala natin ang salita ng Diyos. This is the reason we need to create an environment of faith. So the first things here is, sige na po, how we break our own mindset or how we break the wrong mindset. Paano ba natin mabe-break? Ano ba yung kapamaraanan ng Diyos para ma-break itong wrong mindset? Number one, understand that ignorance about God is sin. Yung kawalan ng kaalaman patungkol sa Diyos ay kasalanan. Kahit na ikaw yung pinakamatalinong tao sa mundo, ikaw na yung pinakamahusay na tao sa mundo sapagkat nagsunog ka ng kilay o nagsubsub ka sa pag-aaral ng anong uri ng libro. Pero kung ang kaluluwa mo ay mapapahamak sa impyerno, kasama mo yung matatalino doon. Magsusunugan kayo. Sabi niya dito, sin is defined as disregard of God and His Word. Kaya sige pa po. Sabi niya, sin is best defined as disregard of God and His Word. Sin, kasalanan. God and His Word is inseparable as the Word give us the knowledge about God and His commandments. Alam mo ng bawal, ginagawa mo pa. Narinig mo ng ang bawal, pinagpapatuloy mo pa. Neglect of His Word is rejection of God Himself. Yung mga salita ng Diyos na napakinggan mo at hindi mo yung sinunod, ang sabi niya, neglect of His Word is rejection of God Himself. Hindi lang yung salita ng Diyos yung nire-reject mo, kundi yung Diyos mismo ang iyong nire-reject. Sabi niya dito, there are many religious people but lack of the knowledge about God. They go to church, pray, and do the rituals. Marami yan. Alam niyo po, meron kaming teacher sa theology sa Riyadh. Bago siya maging isang mananampalataya, yung mahilig sa gulo? Sa mga riot, mahilig siya makipag-riot. So ang ginagawa niya, meron siyang bola, alam mo yung bola ng bilyar, yung kulay puti. Nakabulsa palagi sa kanya yan. Na kung saan man siya mapuntang riot, ibabalutan niya sa damit yan. Pag tinamaan ka, sigurado. Wala nang second chance. Diba? So ang ginagawa niya, pagka may riot siyang pupunta siya doon sa Quiapo. Ipapahid niya yun kung saan man niya maipahid doon yun. So rituals, kung saan niya maipahid, para pag may tinamaan, sigurado tulog. But itong taong to is a religious person. Mula doon sa pintuan, from the door of the church, papunta doon sa altar, nakaluhod siya. Diba? They are religious people. But, tignan mo yung lifestyle. Titignan mo yung buhay. Sa buhay pa lang ng tao, makikita mo, kilala ba talaga niya ang Diyos?
Sabi niya, they go to church, they pray, they do rituals, but do not have God in their life. Delikado to. Pasimba-simba. Tapos, tignan mo yung buhay. Malayo doon sa isinasa pumuhay sa loob ng simbahan. Dapat, bilang isang mananampalatayang Kristiyano, kung ano yung buhay natin dito sa loob, yun din yung buhay natin sa labas. Everybody say amen. Amen. Man's destruction is a consequence of ignorance about God and His will for us. Many people always have God to blame whatever calamity comes their way. Imagine God has spoken but people are listening. That is an insult. Alam niyo po yung tatay ko, nung siya ay nagka-cancer, tinawag niya na lahat ng santo. Tinawag niya na lahat ng santo. And bago siya magka-cancer, ang almusal niya alak. Tanghalian niya alak, almusal niya at hapunan niya alak. Ang haba ng panahon na ganun yung ginagawa niya, araw-araw. Dumating yung pagkakataon na nagkaroon siya ng cancer. Hanggang sa ikinamatay niya. Okay? Nung nagkaroon siya ng cancer, pray siya ng pray, napagalingin siya ng Lord. Pero praise God, at hindi naman niya binlame si Lord. Maraming mga tao na inubos yung mga panahon sa kalayawan, sa kagustuhan nila, nung dumating yung paniningil ng dyablo sa kanilang buhay, they blame God. Pero hindi mo alam na consequence yun ng mga pinagagawa mo nung una. So God has given His best, but people are not receiving it because of ignorance. Ang daming mga babala ng Diyos. Simula pa lamang kay Adan at kay Eva, may babala na. Hanggang sa panahon natin ngayon, nagbababala ang Diyos. Nagbibigay ng warning. Gumamit siya ng propeta, bumaba ang Panginoong Hesukristo to warn the people to repent their sins, but the people ignores their warning. Hanggang sa panahon natin, marami po ang nag-i-ignore niyan. Sabi niya, your body is the temple of the Holy Spirit. So kailangan ingatan natin ang ating katawan. Second one is to understand that knowledge is a choice. It's your free will. When we want to learn something, we can because it is our choice. Kailangan yun nandun yung pagnanais o yung discernment. And that knowledge mold our frame of mind or mindset, whether right or wrong. Hindi problema ng BS leader o Bible study leader mo o ng mentor leader mo o ng pastor mo kung hindi ka matuto. Kasi hindi itatalaga dyan yung leader mo kung wala siyang bala. Ngayon, kailangan i-desire mo na matuto ka. When you desire to learn, hindi madamot ang Diyos. Bibigyan at bibigyan ka ng karunungan. If you choose God and His will, then be a disciple and make disciples, be trained and equipped so that in turn, you can also train and equip others. Kailangan sa ating mga training, sa ating mga pag-aaral, i-desire natin na makapag-aral tayo. It's your free will. Kung gusto mo o hindi matuto, nasa sa atin po yan. Understand that true knowledge comes from the God's Word. There is no other way to life but the Word of God. If you seek truth, if you seek your good, if you seek your own good, if you seek life, then God has prepared them for you, all in His Word, the Bible. Kung talagang nagnanais ka, nagnanais tayo na matuto, na mas makilala ang Diyos, ang Biblia po ay matagal nang ibinigay ng Diyos. Yung knowledge ng God ay nakasulat sa Bible. When you're reading your Bible, yung knowledge mai-impute sa ating isip. Sabi niya dito, the Lord commanded us to repent. This is the last part po ng ating message. So I just want to give you yung malinaw na view about repentance and change mindset. You know, Jesus Christ, He preached when He was 30 years old. Tignan mo mabuti. The first preaching of Jesus Christ is about repentance. This is the best preaching. First means priority. Amen? So, Jesus Christ prioritized to preach about the repentance. You know why?
Because the very deep meaning of the word repentance is changing of your mind. Without the changing of your mind, without the repentance, there's no forgiveness. Kaya nga, New Testament. New Testament means sa buhay ng Panginoong Jesucristo, when Jesus Christ came here, there's a New Testament, and Jesus Christ brings the new covenant. Jesus Christ brings new commandments. Merong mga bagong utos, merong mga bagong batas, maraming mga bago. Ang sabi ni Jesus Christ, even yung pag-aalay nila ng mga hayop noon, sabi ni Jesus Christ, ako ang bahala, ako na ang mag-aalay. Merong bago, but why repentance is very important to Jesus Christ? Because we need to change our mind. Without the changing of your mind, itong mga bagong to, hindi papasok sa utak mo. When you are living in your own, or your old living, or yung tradition, or your old tradition, o anumang klaseng lifestyle, your old lifestyle, it is impossible na isa pamuhay natin yung daladalang kautusan ng Panginoong Jesucristo. We must need to change our mind upang yung dalang-dalang katuruan ng Panginoong Jesucristo ay ma-impute sa ating buhay. Think in line with God's kingdom priority. This is how we break our wrong mindset. This is how we can break our own limitations. If your mind is still closed and you don't have to open it, even your heart, even the Holy Spirit did not push you, or He did not control you, but your will pa rin, yung titignan niya if He's able to enter into your heart and into your mind. Choose life and blessing, choose to meditate God's Word. Amen. So, without the repentance, without the changings of our mind, we are not able to live according to the purpose of God in our lives. Everybody say amen. So, tayo pong lahat ay tumayo. Kuya, isa lang po. Ayan. Okay. The Lord commanded us to repent or change the way we think. Think in light with His kingdom priority. This is how we can break our wrong mindset. This is how we can break our own limitations. We need to memorize means we need to learn the Word of God. We need to personalize means the Word of God must be manifest. Personalized must be manifest in our lives. Internalize means to characterize. God command and promises it will surely revolutionize your life. In this moment, hallelujah, we need the power of the Holy Spirit to break the wrong mindset inside in our mind. The wrong belief, the misinformations. Hallelujah. All the wrong concept about God that will hinder to fulfill His purpose. Hallelujah. Your lifestyle, the word that you heard, it will become thought, and the thought will become your attitude, and your attitude become habit, and your habit become your lifestyle, and your lifestyle will lead you to your purpose. So right this moment, surrender everything that will hinder to fulfill God's purpose in our lives. Father God, once again, Lord, this is your people. Hallelujah. We humble ourselves before your throne, Father God. We want to fulfill your purpose in our lives, Father. Your will, not our will, be done.
Hallelujah. Salamat. Thank you very much, O God, sa patuloy, O Diyos, na pag-unawa, na binibigay mong pag-unawa to really understand your word. Hallelujah. Father God, any hinder inside in our minds to walk according to your purpose, Lord, we surrender it. We surrender. Your will be done, Panginoon. Oh, Yarashek. Thank you for your presence. Thank you for your word, Father God. Hallelujah. Lord, change the way of our thinking. Open our eyes, open our spiritual eyes, open our mind, open our heart, Father God. And your word and your purpose be manifest in our lives, Panginoon. Thank you, Father God. Salamat sa iyong salita. Pagpalain mo ang iyong mga salitang ito. Pagpalain mo ang mga puso, Panginoon. Bless the heart, Panginoon, na tumanggap ng iyong mga salita. At hayaan mo, Panginoon, na ito ay makita sa aming buhay, Panginoon. Salamat ng marami. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagdakila, sa iyo ang pagsamba. Sa tanging pangalan ng Panginoong Hesukristo kasama ng banal na Espiritu. Amen. Hello. Thank you, Kuya Jeb, sa your deepest explanation about the Word of God. Thank you very much. And we will proceed for our tithes and offering, no other than she is a businesswoman.